Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, may isang matandang balete tree sa gitna ng masukal na kagubatan. Sabi ng matatanda, doon raw naninirahan si Kapre Domeng, isang dambuhalang itim na nilalang, laging nakaupo sa sanga, naninigarilyo ng tabako, at, ayon sa tsismis ng mga tao sa baryo, maniyak daw. Pag babae ang dumaan sa gubat, biglang may hangin, tapos mararamdaman mo na lang, parang may humawak sa puwet mo. Kwento ng matandang si Aling Bebang habang nilalagyan ng Vicks ang kanyang batok. Si Kapre yun. Hinahawakan ang puwet ko simula pa nung dekada 80. Naging urban legend si Kapre Domeng. Lahat ng babae sa baryo, iisa ang bilin, huwag dadaan sa gubat mag-isa, lalo na paggabi. Lalo na kung maganda ka. O kahit hindi, basta may puwet. Ngunit isang araw, isang TikToker na taga Maynila, si Kayla, ang dumayo sa baryo para mag-vlog. Ang content niya, Haunted Places in the Philippines, Real or Fake. Hindi siya naniniwala sa mga engkanto-engkanto. Sabi nga niya, kung maniyak yang Kapre na yan, aba e-vlog natin at e-post sa social media. Suot ang kanyang crop top, ripped jeans, at bitbit ang ring light, pumasok si Kayla sa kagubatan ng mag-isa. May dala siyang baboy na inihaw para raw, alay. Pagdating sa punong balete, nagsimula siyang mag-vlog. Guys, eto na tayo. Dito raw naninirahan ang manyakis na Kapre. Let's see kung totoo. Biglang humangin. Pumula ang langit, kumidlat, kahit walang ulan. At sa sanga ng puno, unti-unting lumitaw ang dambuhalang anino, may pulang mata, may hawak na tabako, at suot ang, sandali lang, kamiseta ng, I Heart Boracay. Hoy, yuzel ng tinig mula sa taas. Huwag mong ipopost yan, ha? Si Kayla, nanginginig, pero tinitigan si Kapre Domeng. Wait lang, sabi niya. Nagtatagalog ka. Aba oo, college graduate ako. Kumukuha ako ng online classes sa UP Open U. Nagulat si Kayla. Hindi manyakis ang aura ni Kapre Domeng. Malumanay. Maamo ang mga mata. Amoy tabako, at vanilla. Ba't ka raw nang hihipaw ng puwet? Tanong ni Kayla. Tumawa si Domeng, malalim at malungkot. Fake news yun. Ang totoo, may allergy ako sa pabango. Tuwing may dumadaan na babaeng naka-perfume, nababahing ako ng malakas. E tuwing bumabahing ako, nalalaglag ako sa sanga. Kaya pag nababagsakan ko sila, akala nila minanyak ko. E yung mga kwento na humihipo ka. E kasi, minsan pag nahulog ako, nasasagi ko sila, sorry naman, ang lalaki ng kamay ko. Natawa si Kayla. Napagtanto niyang biktima pala ng maling akala si Kapre Domeng. Ginawa niya itong viral. Kapre cleared of all charges, exclusive interview, at biglang sumikat si Domeng. Ginawa siyang endorser ng tabako, may cameo pa sa isang teleserye. Pero isang gabi, habang pauwi si Kayla mula sa shoot, dumaan siyang muli sa kagubatan. Tahimik, walang hangin, pero malamig. Sa lilam ng balete, narinig niya ang isang pamilyar na tinig. Kayla, Domeng, ikaw ba yan? Ngunit hindi si Domeng ang lumitaw. Isang mas malaki, mas maitim, at mas nakangising Kapre. Hindi si Domeng ang manyak. Ako, blackout, wakas. Minsan, hindi lahat ng chismis ay totoo. Pero hindi rin ibig sabihin, wala nang ibang dapat katakutan.